Lulong sa sugal. Yan ang topic ko for this video. Na yung gambling na yan, I think, it's an epidemic ngayon na nangyayari sa Pilipinas kasi yung magaling nating gobyerno, di ba? Hindi nila nire-regulate ng tama yung gambling industry. So, buti na lang, recently may mga nag-share na ng kanilang experiences about sa yung mga gambling addiction, yung mga nalululong sa sugal na tinatawag lulong. Okay? So ito yung video na napanood ko recently by Lars Pacheco, How I Lost 5 million in online gambling. Grabe. So I think itong video na to is siyang patunay na ang paglulong sa sugal hindi lang siya or hindi lang yung mga tanga yung affected, 'di ba? Kasi eto, 'di ba? Di mo masabing tanga 'to kasi meron siyang 5 million eh. Di ba? Magiging tanga ka ba kung karoon ka ng 5 million, most definitely may may ginagawa siyang maganda sa kanyang career. For the most part, syempre, ang mga nalululong diyan is yung mga tanga, walang magawa sa buhay, pero yung iba naman nalululong sila kasi mag-start lang yan sa patikim-tikim, trinay lang nila and then saka pipitik yung addiction. Okay? So, pwede yung pumunta sa kanyang page and nandoon yung video niya, How I Lost 5 million in online gambling. And sa video na to, di ba, may mga nagko-comment na they share the same sympathy when it comes to gambling kasi sobrang talaga yan nakaka-addict. May mga tao na pag nagsugal, hindi nila makontrol yung kanilang addiction. Okay? So sabi ng isa dito, I wish my mother had the same realization as you. Kaso, huminto na siya nung, ayun no, dami na niyang nawalang mga asset. House, cars, businesses, kahit multiple rehab, no effect. So kapag talagang pumitik na yung addiction, and sa kagustuhan nila na mabawi yung mga dati nilang asset, di ba? Hindi, sige, pwede ba to? Baka mabawi ko pa di ba? Yun din yung minsan nagiging sagabal sa kanilang pag-recover or pag-rehab. So I think kapag natalo ka talaga sa sugal, tanggapin mo na, di ba? It's over. Yung nawala sa'yo, talagang wala na. And never mo na siya mababawi ulit gamit ang pagsusugal din ulit, di ba? Baka mas mabaon ka pa, okay? Kasi yung iba, di ba, magsusugal, ba, unang matatalo, kunyari, yung kotse. Hindi, mababawi ko pa yan And then, sumubok ulit, di ba, nawala naman yung kanyang, kunyari, business, binenta na niya. Okay, talo ulit. Hindi, mababawi ko yan. Malapit na ako Konting-konti na lang. Until matatalo ulit, eto, mawawala na. And then, and so on and so forth. Lahat ng pwede niyang ibebenta niyan. Okay? Ganyan yung mga nalululong Until, makakasira na siya totally sa family. Di ba? Kasi, ikaw lang naman yung nagsusugal, pero dahil benta ka na ng benta dyan, di ba? What if? Paano naman yung ibang, ma-related sa'yo, sharing the same asset? Di ba? Kunyari, asawa mo, mga anak mo, magulang mo, wala na, di ba? Ayan, dyan nagkakasira na ng pamilya. Okay? So, sabi na ito, wala na daw tong choice but to abandon her. Ito na yung masakit dyan, no? Kasi, wala daw epekto yung ma-rehab Makulit daw martikas daw yung ulo So, distance myself kasi ibang tao na siya at alam ko na malulunod din ako kung ibipilit ko i-save ang tao na ayaw ng tulong to change. Grabe talaga mga lulong na yan So, mga dalawang sinabi niya rito, don't choose gambling over your family. Kasi guys, wala naman talagang nananalo dyan sa sugal Mabihira lang yung mga nananalo dyan. Hindi naman gagawa ng business model na sugal, di ba? Yung mga businessman dyan, kung sa tingin nila manatalo lang din sila. Okay? Of course, pinasok nila yung gambling na business kasi alam nila yung business model ng gambling is sure win yun sa kanila Okay? So, another one na lulong din. Okay? Nandito ako sa madilim na part ngayon ng buhay ko. I lost 1M already. In just 2 months. Ayan, kakahabol sa talo ko. The same thing nung nangyari kanina doon sa taas. Di ba? Yung kanyang nanay.
So, hindi ko alam bakit ako umabot sa ganito. Siyempre, ano kasi yan, nakalink yan sa mga ano eh, mga ginagamit nyo na apps kung saan pwede kayo mag, deposit or withdraw ng pera. So, pag nakalink na yan, di ba, siyempre, pag talo ka ng talo, deposit, 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 di mo namamalayan. Talo ka ba na ng 1M na, di ba? So, masinop daw siya pagdating sa pera, pero, yun lang, no, pinangsugal niya. Ba't di mo pinang-invest na lang, okay? Kaysa pinangsugal mo dyan. After watching this, I know hindi na ako babalik sa pagsusugal. Expensive lesson ito para sa akin. Please, sa mga nagsisimula pa lang mag-online casino, itigil nyo na. Okay? So, ano lang yan, di ba? Tamang acceptance. Kapag talo ka, accept mo na lang yun. Wala na yun, hindi mo na mababawi yun. Gamit ang, pagsusugal ulit. Okay? So, eto, meron tong interesting comment, di ba? Sabi niya, gambling is addictive because it triggers the brain's reward system, releasing dopamine, a neurotransmitter that creates feeling of pleasure and satisfaction. Na ganyan naman talaga yung nangyayari sa mga yung mga sugarol, di ba? Yung thrill and excitement, kumbaga. Yung makatikim lang ng panalo one time or two times. Pipitik na yung dopamine nila eh. And ano na yan eh. Magtutuloy-tuloy na yan eh. Okay? So, number 1, variable rewards. Gambling offers unpredictable or variable rewards. Siyempre, di ba? Lalo na yung yung jackpot. And then andun yung yung ibang mga abubot na rewards, okay? Abubot or mga kapiranggot lang na rewards. Na minsan wag nagsusugal yung mga tao, di ba? So, makatikim sila mga abubot na reward, mga kapiranggot na reward. Di, ayun, nanalo ako eh. Konting-konti na lang makuha ko na tong jackpot na to eh. So, itutuloy nila lang itutuloy yan until hindi na sila nakuha ng yung mga abubot or kapiranggot na reward. Puro losses na sila and still, ina-aim pa rin nila ng ina-aim yung jackpot. Hindi kapag kapag makuha ko lang tong jackpot na to, kahit puro ako talo dito, di ba? Bawing-bawi yan pag nakuha tong jackpot na to, kaya tutuloy-tuloy ko lang to. Ganun yun, okay? Number 2 is the dopamine and the near-miss effect. Again, tulad ng sinabi ko kanina, konting-konti na lang yan eh, di ba? Nanalo naman ako sa mga mga ibang reward eh. Feeling kong susunod na dyan is yung jackpot. So, pag tinuloy-tuloy ko lang to, eventually makaka-jackpot din ako. Okay? Until di nila namamalayan na wipe out na yung kanilang yung kanilang account. And number 3 is escapism. Yung mga wala lang magawa talaga sa buhay, di ba? Yung mga naboboard, kunyari nakikita sila ng influencer. Nakikita sila ng isang advertisement. Uy, ano tong ginagawa na itong bugok na to? Ang susugal try ko kaya, di ba? Na actually, dito madaming nadadali yung escapism na yan, yung mga walang magawa sa buhay, di ba? Kasi iti-try nila yan, mag-start yan sa tinatawag na subok lang naman eh, di ba? Wala nang mawawala eh. Susubukan ko lang naman eh. Mukhang enjoy naman siya eh. Pampawala lang ng stress, ganon. Until kakasubok nila, pipitik na yung dopamine, pipitik na yung variable rewards effect, hanggang sa ituloy na nila lang ituloy yon, di ba? Number 4 is tolerance and escalation. Tulad ng sinabi ko kanina, madaming tao hindi nila matolerate yung gambling. Okay? May mga nagka-gambling na alam nila sa sarili na lang, talagang lang, pampawala lang ng boredom, kumbaga pampa-excite lang, pero natotolerate nila yung kanilang yung pagka-gambling nila. Alam nila kung kailan sila titigil, pero karamihan talaga is walang tolerance, okay? Malululong talaga. The brain builds a tolerance, meaning you need to gamble more or take bigger risk to experience the same level of excitement or pleasure. This can lead to a more compulsive behavior and desire to chase losses, creating a cycle of addiction. Di ba? Kapag hindi mo kaya i-tolerate yung gambling, talagang ma-addict ka dyan. So, number 5 is social and environmental cues. So, casinos, online platforms, and other gambling settings are designed to keep players engaged. Which is tama tong mga to, di ba? Yung mga bright lights, mga colorful na design, especially yung mga online platform na sugalan, di ba? And then, syempre, nandun yung mga sounds, yung mga kaching, di ba? Pag nanalo ka, kaching! Oh, shit na sound yan.
and a sense of community or competition. Na evident yan sa mga online platform eh. Di ba? May mga nakikita kong sugal, may may community chat eh. Di ba? Mag-chat-chat doon yung mga yung mga tao or yung iba pag may nanalo, di ba? Magfa-flash yung pangalan nila, ganon. Para makapag-trigger siya ng competition. Uy, ito, nakaka-jackpot. Ba't ako, di ba? Siyempre, ako rin. Pwede akong maka-jackpot. Making it easier to lose track of time and money. So, technically, hindi talaga siya, 100% na kapag tanga ka, mabibiktima ka ng gambling. Kasi, dinedesign talaga siya na magbiktima ng madaming klase ng tao. Especially yung mga mabababa yung tolerance level, di ba? Kasi yung iba dito, kahit nandyan sila, kung mataas yung tolerance level mo, di ba? Alam mo kung kailan ka kailan ka titigil, kumbaga, okay? So after ng video yan na to na how I lost 5 million, sinundan pa to ng madami niyang videos, how did I deal with all the debt I had after I lost to online gambling. So eto, parang pinanood ko to eh. Parang sinasabi niya na kinausap niya daw yung kanyang mga nagpautang sa kanya and naipag-deal daw siya ulit, paano niya babayaran. So, mas swerte ka, di ba? Kung kunyari, lahat ng nagpautang sa'yo, mababait eh. Or hindi nila kailangan yung pera. Karamihan kasi sa mga nagpapautang, di ba? Hindi mo basta-basta mapapakiusapan mga yan eh. Yan yung masaklap sa gambling eh. Tapos umutang-utang ka to do gambling. Kasi, di mo kilala yung mga tao na pinagkakautangan mo. Okay? So, siguro, para sa kanya, kaya pa niyang pakiusapan yung nagpautang sa kanya. Pero, maraming nalulong na umutang din, di ba? Karamihan sa mga inutangan numayon for sure. Di ba? Galit na sa nila and hirap nang mag-uusapan to the point na iniipit na sila or ginigibit na sila sa totoong buhay. Kaya hindi magandang combination niyang magsusugal ka na nga tapos uutang ka ba? Okay? Ano yan? Deadly combination yan. Yan yung talagang mababaon ka sa mababaon ka sa buhay mo and eventually mababaon ka sa kahihiyan once na pinahiya ka na ng pinahiya yung mga pinagkakautangan mo. Okay? Maulit siya ng another video. How did I manage to stop online gambling completely? Ano lang yan, di ba? Tamang acceptance and kailangan mong i-reset yung buhay mo. Ha? O naman yung nawala sa'yo, ganun talaga yon. Ang problema, mahirap kang mag-reset kung may mga makukulit kang mga pinagkakautangan kasi makukulit yan na makukulit. Okay? Other video, all may be lost in online gambling or debt but ending your life is not the solution na unfortunately sa madaming nalululong kasi sobrang bound na sila and pinapahiya pa sila in public. Madami sa mga nalululong talagang di ba, nagpapakamatay. Okay? Ang problema kasi kapag nagpakamatay ka, for sure sasaluhin niya ng ibang tao which is syempre kunyari may pamilya ka, for sure habulin nila ngayon yung pamilya mo. Yung parents mo, ganun. Mga kapatid mo, ganun din eh. Kumbaga, ipinasa mo lang yung burden sa ibang tao. I think, mas magkakasala ka pa kapag ganun, okay? Kasi, idinamay mo pa yung mga taong hindi dapat madamay. Di ba? Sabi niya, no instant money. Online gambling is not the answer. Siyempre, tulad ng sinabi ko kanina, guys. Di na basta-basta papasok sa gambling yung mga businessman na yan kapag alam nila na yung business model is matatalo sila, di ba? Kapag magsusugal ka, malaki yung chance matatalo ka talaga. That's a reality, okay? And of course, wala talagang instant money. So, kanina yung 5 million niya na yon, di ba? Sayang to eh. Sa ibang tao, yung 5 million, malaki na to eh. Itong 5 million na to, di ba? I-invest na nila yan eh. Pwede sa stock market, pwede sa mga fixed income investment, or yung iba po pasok sa business, okay? So ngayon itong video niya na to, sinundan ko to paano na wipe out yung kanyang 5 million and based sa video niya, ito yung parang pagkakasunod-sunod, okay? The first one is online sabong yung sinubukan niya na di ba? So ba't niya sinubukan yung online sabong kasi
ginaya niya lang sa mga nakikita niyang kasamahan niya. So, na-influensyahan lang siya. Imagine. So, pag talagang may lulong ka na kaibigan dyan, there's a big chance ma-infectionan ka ng pagiging sugarol din. So, sinubukan niya daw to kasi daw siya very accessible. Siyempre, lahat ngayon ng sugal. May kanya-kanyang app na yan. Hindi mo na kailangan pumunta doon sa mismong place. You can now sugal at the comfort of your fingertips. Ayan sabong at your fingertips. So, kaka-online sabong niya, na-wipe out daw yung kanyang 600K. Di ba? And then eventually, itong online sabong na to, nagtigil to eh. Di ba? Pinasara to eh. So, after ng online sabong, ang next niyang sinubukan is, Bingo. Na baka ito na yung yung Bingo Plus ng di ba? Na dati nasa GCash yun eh. Na mabenta rin to eh. Di ba? Itong Bingo na to, dati nasa lang to eh. Nasa burol. Di ba? Kunyari, may burol. Pupunta ka lang doon, may pag-bingo. Pag may fiesta, di ba? May mga binguhan din. And then, sa mga SM, di ba? Sa mga SM mall, may mga binguhan doon eh. Fast forward today, hindi mo na kailangang pumunta sa mga mga establishment. Hindi mo na kailangang mag-antay ng burol. Kasi, nasa app na siya. Very accessible. Pwede ka nang mag-bingo 24/7 at the comfort of your home, at the comfort of your fingertips. And ganun ulit, di ba? Inudyukan ng kaibigan and ayun So, sinubukan niya. Okay, ayan, subok. Tulad ng sinabi ko, madaming nangyayari sa kakasubok. And then, nung sinubukan niya, nakachamba siya. Ayan. And then, tinuloy-tuloy niya until di niya namamalayan. Umabot na sa 1 million yung natalo niya sa overall sa sugal na to. Okay? Kumbaga, talo niya sa bingo plus online sabong. Ngayon, segue muna ako kasi itong bingo na to, binanggit ko kanina yung Bingo Plus, di ba? So, I think magandang benchmark yung Bingo Plus para makita nyo gaano karami or gaano kalakas mag-grow yung sugalan ngayon sa Pilipinas. Talagang nagiging siya, epidemic, okay? So, sa Philippine stock market, meron tayong publicly listed company. Ang pangalan ng company is Plus, okay? Ayan. Kung saan itong company na to, ang kanyang growth driver ngayon is mga retail games. Ano ibig sabihin ng mga retail games? Ibig sabihin, yung mga games na pangmasa, okay? Yung mga games na accessible sa bahay nyo. And one of them is Bingo Plus. Okay? Pwede kang mag-bingo sa cellphone mo. And makikita nyo sa kanyang current quarterly performance. Okay? Ito to 3 months period. So, 3 months this year versus 3 months last year. Makita nyo, ayan di ba? Revenues from 4.7 billion naging 18.9 billion. Ganyan kadami yung nagsusugal. Ganyan kalakas yung growth ng sugalan ngayon sa Pilipinas. So, 18.9 divided by 4.79. So, that's almost 4x, di ba? 4x growth. And a big part of this revenue, syempre, mapupunta yan sa gobyerno eh. Okay? May share sila dyan eh. Government. Kaya, ewan ko ba't siguro tuwang-tuwa gobyerno ngayon dyan. And makita yung kanilang profit. Ayan, di ba? From 651 million, naging naging 3.2 billion. Isang quarter pa lang yan, Brad. So, 3.2 billion divided by 651 million. That's almost 5x. Grabe. 5x growth in profit. So, itong 32.5 billion na to and 5.2 billion na to, 6 months performance nila to eh. Ibig sabihin, kapag i-times 2 mo to, ito yung potential nila na performance in 1 year or 1 fiscal year. Ibig sabihin lang noon, pwede silang mapag-generate ng 64 billion in revenues and around 10 plus billion in profit. Ganun kalakas ang gambling ngayon sa Pilipinas, Brad.
Eto, isang company pa lang to. Okay? Iba pa yung mga ano, pinopromote na ano, retail games na influencer, mga vision na mabugok na influencer na yan. So etong Plus na to, 'di ba? Ang growth driver ngayon ng kanilang gambling business is yung tinatawag na retail games, 'di ba? Ngayon sa mundo ng gambling, ngayon dito sa Pilipinas, parang tatlo yung ano parang nagdo-dominate na talagang segment eh. The first one is Pogo, next is Casino and Resort, and then retail games. So etong Pogo recently naban na to eh, 'di ba? Yun yung sabi pero marami pa rin nag-ooperate eh. Yung iba ata, hindi ba nila napapaklose talaga eh. Ngayon, itong Pogo na to kasi, di ba, itong mainit na issue ngayon sa Senate, na I think big waste of time yung ginagawa nila doon kasi masyado silang nagpo-focus ngayon dito sa Pogo. So, itong Pogo na to, syempre, ang nagda-drive nito or ang gumagawa nito is, ano to eh, Chinese plus ano to eh, di ba? Chinese plus yung mga partner nila na mga ano, Filipino. Pero, ang client talaga nito is mostly mga foreigner, di ba? Outside the country. So, etong Pogo na to, yes, may ano to, may social cost to, may social impact, pero mostly ng impact niya is nandun sa China. Kaya ang China, di ba? Galit sila sa mga Pogo dati sa Pilipinas kasi ang nakakapektuhan ng Pogo is yung kanilang mga citizens doon. And then, binan din to ng Pilipinas kasi may mga ano daw to may mga social cost, social impact daw to, di ba? Money laundering, ganyan, kidnapping, bla bla bla, extortion, yung ano, slavery daw ng mga worker kasi may mga ano yan eh, may mga may mga foreign workers yan na hindi nila alam na pagpasok nila yan magiging pogo worker daw pala sila, di ba? Slavery. And then, et cetera, et cetera. Na itong mga social cost na to, or social impact na to, common to sa mga gambling eh, di ba? And then, the second category is ito, yung casino and resort na ito kasi ang target naman nito is mga VIP eh, di ba? Mga mayayaman na talaga na tao. Na kapag yung mga mayayaman na tao na yan, then nagsuwal sila, choice nilang magsugal, natalo sila, ayaw mo na yung mga yun, di ba? Eh, mayaman na sila dati eh, choice nilang matalo eh, hindi ba naman sila mabugok eh. So yung mga VIP na to, karamihan sa mga nagsusukal lang naman yan based on ano experience, di ba? Karamihan sa mga mayaman na yan, hindi naman yan nagsusukal para manalo talaga eh. Kung magano lang yung mind for the experience, gusto na lang i-experience yung luxury when it comes to casino and resort. Kumbaga madami sa mga yan, dahil VIP sila, madami silang disposable income na pwede nilang i-burn sa pagsusugal para lang mag-enjoy. And syempre, casino and resort dahil ano siya, physical establishment. Feeling ko pag mukha kang gusgusin dito, pag mukha kang pulubi, hindi ka papapasukin yan sa loob eh. Pag mukha kang hindi naliligo, hindi ka makakapasok dyan. Di ba? Sa labas ka lang. Meanwhile, ito na yung pinamalupit. Ito na yung pinadelikado sa lahat, in my personal opinion. Yung mga so-called retail games. Okay, kasi dito, kahit mukha kang gusgusin, paalamunin, di ba? Basta pwede kang makautang dyan. Kahit mukhang dugyot, di naliligo, pwede kang makipag-participate sa mga retail games at the comfort of your fingertips, which is yung mga phones nyo, di ba? Basta may ganyan ka, pwede kang mag-participate sa mga retail games. And eto ngayon yung nangyayaring talamak ngayon sa Pilipinas na I think not regulated properly. Ayan, not regulated properly, and dahil di siya na-regulate properly, doon na mag-start yung talagang yung dangers na pwede niyang gawin sa mga Pilipino. So, ba't delikado to? Kasi, di ba, pag sinabi mong retail games, syempre, ang gagawa niyan, mga businessman na Pilipino, di ba? So, gagawin siya ng mga Pilipino na businessman or mga businessman na nakabase sa Pilipinas, and then, syempre, or malamang sa malamang, ang maging customer niya din is mga Pilipino lang din. Mga bugok na Pilipino. Okay? Ayan, Pilipino. Dagdagan natin ng keyword na bugok. O, ayan. I-compare mo itong retail games na to sa Pogo. Di ba? Ang Pogo, ang sinisira nito, yung mga Chinese. Yung mga foreigner. Retail games, ang talagang sinisira nito kapag na-addict ka dito, mga Pilipinong pamilya. Di ba? Kaya nagiging epidemic siya ngayon sa Pilipinas.
Na in the coming years, magiging malaking seryosong problema to ng Pilipinas kapag hindi siya nare-regulate. Kasi nga it seems hindi talaga siya nare-regulate properly eh. Masyado siya lang focus siya, pogo-pogo na yan eh. Pogo. Yeah? Wish na Senate hearing yan eh. Ngayon, bakit ko sinasabi na itong mga retail games na to, bakit? It seems, di sila nare-regulate kasi, look at these clowns na nagpo-promote ngayon ng sugal. These so-called influencers, So, may nagsisirculate ngayon na post, top vloggers na promotor ng online sugal. Makikita nyo sa mga to, a lot of them, talagang mga sumisikat na content creator dati or vlogger na sumikat sa pag-entertain. Ang mga followers naman yan, iba't iba eh. May mga bata, may mga matatanda, may mga pamilyado na. Di ba kasi entertainer eh. Puro pagpapatawa yung ginagawa eh. So, ang familiar ako dito is si, Chooks TV. Kasi dati, nakita ko to, I believe sumisikat to dati sa, pag-stream ng Mobile Legend. Di ba? Di ba siya yung nagpapatawa lagi? Nagpapatawa na mga, bata, tsaka mga isip bata kapag naglalaro siya ng ML. So, fast forward today, binisita ko yung kanyang page recently, which is and ayun, di ba? Ito yung mga bumungad na mga recent post niya. Kung saan, di ba, balita ko, ganitong oras daw pumapaldo. So, ang ginagawa na nito, sa halip na, ng entertain tulad ng ginagawa niya dati sa kanyang Mobile Legends, nagsusugal na yung kanyang stream. Kapag binuksan mo yung kanyang comment section, nandiyan na yung link papunta sa app na ginagamit niya. Diba? Look at this clown, di ba? Pangiting-ngiti na lang habang nagpro-promote ng sugal. Na eto, tandaan nyo guys, sumikat to sa ML, Mobile Legends. So, pag sumikat sa Mobile Legends, malamang, di ba? Ano ba yung mga viewers mo dati? Ano ba yung mga follower mo dati? Malamang, mga bata. Mga menor de edad, mga college. O mga patapos pa lang sa college, mga mag-work pa lang. For sure, yung mga ganyan yung mga demographics ng mga viewers niyan. And you can just imagine a lot of those demographics na kanyang viewers dati. Napapanood nila ngayon to, di ba? Yung nilang idol, nagsusugal na. Ni-stream pa niya, okay? You have to think, padami sa mga yan is, ayun na nga, yung kanina, susubukan ko lang naman eh. Di ba? Tatap up lang ako, konti lang, subok lang. Kakayain ko lang si idol. Until, yung mga sumusubok na yan, di ba, mapupunta na sila sa, yung dopamine or addiction when it comes to gambling. Okay? So, sa post pa lang na to, yan, ang dami na ng mga to, di ba? Kapag tinignan mo yung mga page na ito, malamang million, million followers ng mga yan eh. Kapag nag-live yung mga yan, for sure, madami yung mga viewers ng mga yan. Ito pa lang, di ba? 570,000 plays. 5.4,000 na react. Grabe. And to end this video, ito pa yung isa kong post na nabasa ko. So, may makilala kami. Mga bago daw silang kasambahay. And yung isa daw nag-request ng cellphone kasi pang-text niya daw sa kanyang anak. Tapos, panay pa rin ang advance. Tapos, nung hindi na pagbigyan, bigla na lang daw umalis ng walang paalam. Later, napag-alaman, sabi ng isang kasambahay, yung cellphone pala, para ma-download ang mga casino apps at panay pala ang taya. So, di ba? Mismong very simple na na tao, nagsusugal. Okay? So, ba't niya nalaman yung mga casino apps na yan and lahat ng mga gambling na yan? Malamang nanonood yan ng mga tinatawag na vloggers or influencer. Di ba? Anyways, I think ayun lang. So, wag na kayong magsugal. Masisira ang buhay mo kung di ka ba naman buguk. That's it for this video. Thank you. Bye-bye. Like, subscribe.